Wow. Sobrang juicy po and sobrang tamis. So, isa lang po ito sa mga prutas namin na nandito sa aming veranda. Then, dadalhin ko kayo doon sa isa pang prutas na malapit lang din dito. Good morning everyone. Happy Sunday all. So, nandito po ako ngayon sa garden. And today is Sunday mga kabayan. So, mag-aano lang po tayo, magbe-breakfast tayo dito sa harap ng ating garden. And then this apricot is ready. So, ito po yung iisa lamang sa mga puno ng prutas na nandito sa aming front yard. Kung makikita nyo, nandoon po yung table ko, which is doon ako nagbablog, and katabi lang po ang puno ng aking apricot tree. So, for today's Sunday vlog mga kabayan, samahan nyo po ako habang ako ay nagkakape and magkakaroon tayo ng Q&A. So, doon po sa mga nagtatanong sa aking mga previous vlogs, isasagutin natin yan habang tayo ay nagkakape. So, maganda po yung weather for today. Yan po yung aking Christmas tree. Yan. And then may isa pa doon. Some, mga blooming na mga flowers. So, in this area lang po ito. So, ayaw kong umikot muna doon sa kabilang corner kasi yung kapitbahay ko din is nangangapi sa veranda nila. So, let's go! First of all, happy Sunday sa mga nanonood dyan. So, kagigising ko lang and having coffee in my garden. So, nakikita niyo sa aking harapan is yung aking isa sa nagagandahang bloom ng aking green rose or Ionium green rose. So, actually, tatlong malaking pots po ito sila. So, dalawa lang yung nilalagay ko dito. And hopefully, maiba-vlog ko na soon. So, for today's vlog, Sunday morning vlog, so ang gagawin natin is, since mamaya pa ako magba-vlog, so gagawin lang natin ngayon habang nagko-coffee tayo, is magkakaroon tayo ng Q&A. Magpipick up lang ako ng ilang tanong from my Facebook page, which is Kabayan Amor, and dito sa ating YouTube channel. Lang po. So, hopefully, isa kayo sa nanonood dyan na may tinatanong about sa aking halaman and about sa aking location. Ang una nating babasahin na tanong is, bago lang ito, mga 5 hours lang. From Kabayan Ashi, the board is lost. Or, correct me if I'm wrong. So, ganun po yung pagkabasa ko. Bisaya po yung tanong niya, which is, Ma'am, nagbaligya ka og puno sa laurel o rosemary. So, ang sagot ko po dyan is, hindi pa ako nagbibinta ng laurel and rosemary. But, I have laurel and rosemary po. May malaking puno pa ako ng rosemary, and then yung ibang rosemary na nag-dry na yung leaves is nilagay namin sa jar. So yun ang ginagamit namin pag nagro-roast kami ng lamb or anong niluluto na need ng rosemary. So yun po ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan Ashe. So next po is kay Kabayan Kimley, which is sabi niya, paano po ang pagdilig sa cuttings? So, I think yung video na pinag-comment niya is itong paano ba alagaan at paano ba diligan si Sharks Airs. Nasasabi ko sa video is, always kong sinasabi na hindi ako nag-air dry, hindi ako naglagay ng kung mga ano-ano na mga rotting powder or cinnamon powder. So, once I cut it, so tinutusok ko yan agad. So, yun ang tanong niya kung paano ang pagdilig ng cutting. So, for me, after tusok is hindi ko muna yan siya didiligan for about 5 to 7 days until na mapapansin mo na stable na yung pinagtusok mo na cuttings, kasi mapapansin mo yan kapag nag-work siya or hindi. Kasi pag nag-work siya is mayroon siyang bagong tutubo na rosette or dahon dun sa gitna talaga ng rosette. So that's mean na nag-work yung
pagkakating propagation mo. So, wait mo lang na maging stable siya bago siya diligan. Lalo na pag succulent, hindi yan sila mamamatay kasi yung dahon or stem nila is, most of them is water-based. So, iniinom nila yung sarili nilang tubig. So, just wait for it na magiging stable. And next, galing naman kay Teresita Ramos. So, kabayan Teresita Ramos, yung tanong niya is paano siya alagaan at anong soil ang gamitin. Which is, nagtatanong siya doon sa jade plant, wag masyado nating i-baby para di yan mag-e-inerte. So, paano ba siya alagaan? So, for me, the same lang po yung pag-aalaga ko sa aking mga cactus and succulents, which is, hindi ko sila masyadong bini-baby. So, hinahayaan ko lang sila. Ugali ko na hindi ko sila masyadong binibigyan ng extra care talaga kasi napapansin ko kasi yan dati na kunting ano lang napapansin ko is na nagwo-worried na ako tapos hinahalungkat ko yung dahon. Which is for me is mali pala yun. So, hinahayaan ko sila, nasanay na ako, hindi ko sila pinapansin. And then, nagaano naman sila, parang nagre-respond sila sa akin na hindi ko sila masyadong kinikare. So, nagpapakitang gilas sila sa akin. So, ang tamang soil na ginagamit ko po, kabayan Teresita Ramos, is yung for succulents and cactus potting mix talaga, which is Osmocote, which is nandoon na po yung lahat and ready to use na po siya. So, next po is, mula naman kay kabayan Carmen Maputol Mar. So, kabayan Carmel, yung tanong niya is, ano ba ang fertilizer apply sa jade plant? How many months, ilang months ba dapat maglagay ng fertilizer? New lang mabuhay ang jade plant. So, sagot ko dyan sa'yo, kabayan Carmen, sa totoo lang, never pa ako nakatry na mag-fertilize talaga sa kanila. Yan. Actually, mayroon naman akong, kasi usually yung mga ginagamit na fertilizer sa mga C&S is Osmocote lang, yun lang yung alam ko. Pero, mayroon akong Osmocote, pero never ko pang natatry na gamitin. Kasi never din ako nakatry na mag-fertilize sa kanila. Bakit? Kasi yung soil ko nga is nandoon na siya lahat. Yung potting mix ko is nandoon na lahat. And then, ilang months ba dapat maglagay? So, isi-search natin po yan para sa'yo. So, sa sinasabi ko na, never pa ako naka-fertilize ng aking mga succulents. Pero, may ginagawa ako yung, minsan kasi mahilig ako sa tsaa or green tea. So, ginagawa ko yan dati. So, hindi pa siya na vlog. Ginagawa ko yung tea bags na used na is ginagawa ko siyang fertilizer. So, maybe this time or some other days, iba-vlog ko yun. Kasi yan yung ginagawa ko dati, pero I think one time lang. So, gagawin ko uli and then iba-vlog ko yun. So, next po is mula kay kabayan Ray Kisi de la Cruz. So, paano po palakihin ang zebra plant? Sana po gumagawa ka po ng vlog on how to take care of zebra plant. So, nasagot ko na yung comment mo. Nag-reply ako sa comment mo. And mayroon akong video dyan kung paano aalagaan ang ating zebra plant, paano natin malalaman kung anong variety ng zebra plant ang mayroon ka, which is siya ba ay si Fasciata or siya ba ay si Attenuata. And sa video yun is nabanggit ko din doon kung paano yung technique na lalaki yung mga leaves ng ating zebra plant. So, yan po ang kasagutan ko sa iyo, kabayang Ray. Comment from Rosario Torero, which is sabi niya pa, shout out na lang, Rose ng Salumangi Norte, Bugalyon, Pangasinan. Thanks ng marami. So, ayan, sina-shout out na po kita, kabayang Rosario. Ayan. So, may mga comments din dito na, which is parang nainis sila kay jade plants. So, parang medyo may pagka-better sila kay jade plants. Siguro naintindihan ko naman kasi maraming beses na daw sila nag-alaga ng jade plant, which is namamatay din. So, hindi ko na yan babasahin. So, just keep on planting lang po. Try and then try to hulihin nyo po yung kiliti ng inyong mga halaman para malaman nyo kung ano yung do's and don'ts. So, ganun lang po. From Kabayan Isinere, hi po, kapag po pulsan si ghost plant, ano po watering niya?
So, ang sagot ko dyan sa iyo, kabayan, Madam Isinere. So, yung isa po sa mga low maintenance is yung ghost plant po. So, iba-vlog ko po yan kasi dalawang uri yung pagdidilig ko sa aking mga ghost plant, which is kung small pots lang po is soak and dry, and then usually yung mga ghost plant ko dito is nasa parang naka-tray sila. So, iba-vlog ko yan for you kung paano ko sila dinidiligan. Mula po kay kabayan Maria Gina. Sa isang linggo, ilang beses ba ang pagdilig ng jade plant? Maraming salamat sa mga tips. And God bless you always. So, God bless you too, kabayan Maria Gina. So, lagi kong nire-reply sa mga comments, sa mga nagtatanong kung ilang beses i-water si jade plant natin. So, in my case, or yung lagi kong ginagawa sa aking mga jade plant is never ako nag-ano ng schedule na every 1 week, every 2 weeks, or yung iba kasi is ano sila, minimeasure nila yung water nila na ididilig nila sa kanilang jade plant. Yung iba is 1 cup, 1 glass, ganun. So may iba din na minimeasure nila through yung sirens na pang-injection. So, di ba may ml doon. So, yun po, yung ginagawa nila na i-inject nila yung water sa kanilang jade plant. So, for me, nagbe-base lang po ako sa soil ng aking mga C&S, mapa succulents or cactus. So, chine-check ko lang po yung soil nila. Super dry. So, that's the time na po. Ina-scratch ko yung soil nila from the top for about 1 inch. So, mapapansin mo and mararamdaman mo naman through your finger kung moist pa yung soil niya. So, once, if the soil is still moist, wag nyo pong diligan muna. But, kung yung soil is super dry na hanggang ma-reach nyo na po yung 1 inch or more, so that's the time na soak and dry nyo po yung jade plant nyo. Kasi pag soak and dry is balance lang po, hindi siya underwater at hindi siya overwater. So, 15 to 20 minutes kung kalakihan yung pots, and 8 to 10 minutes pag medium lang yung pots. So, yan po ang paraan ko sa pagdidilig ng aking jade plants or any cactus and succulents. So, hopefully, nasagot kita, Maria Gina. Sa mga nagtatanong dyan, no, na saan yung location ko, so, nandito po ako sa Australia, but Tubong Bisaya po ako, taga Leyte po ako. So, nandito ako sa Australia ngayon. So, hopefully, nasagot ko yung mga katanungan nyo. And then, nakakalimutan ko kasi ilagay yung location ko doon sa mga video ko. So, yun po ang location ko. And then, may mga comments din. Nagtatanong kung nagbibinta ako ng mga succulents ko. Mostly yung mga jade kasi marami ang nagkagusto sa aking jade plants. So, sa totoo lang, kung malapit lang sana tayo sa isa't isa, is willing po akong magbigay sa inyo ng mga cuttings ng aking succulents, mostly yung aking mga jade plants, kasi nagkalat na po sila dito sa aking garden. And then, namibigay po ako sa mga friends na bumibisit dito sa akin. So, hindi ako nagbibinta ng mga halaman. So, kung malapit lang sana is willing po akong magbigay. So, yun po ang aking kasagutan doon po sa mga nagtatanong about kung nagbibinta ako ng mga plants natin. Wala naman kay kabayan Desiree Gilapay, ma'am, ano ang tamang soil at pagdilig sa tubig ng jade plant? So, nasagot ko na po yan, kabayan Desiree. Wala naman kay kabayan Arcely Kali. Ayan, Amor, lagi ako nanonood ng vlog mo. Ang gaganda ng mga halaman mo. So, thank you so much, kabayan Arcely. So, now, pupunta naman tayo doon sa ating Facebook page, which is Kabayan Amor. So, thank you so much. Shout out kay Annalyn Tesoro Pilohero Coniho. So, napapansin niya yung pag-shoutout ko sa kanya sa previous vlog ko. And nandito siya ngayon sa aking Facebook page, which is Kabayan Amor. So, ang sabi niya is, thank you po sa paminsyo ng name ko. Kaganda talaga ng mga succulents nyo. So, thank you so much, Kabayan Annalyn. Shoutout din sa lahat ng mga followers ko sa aking Kabayan Amor page.
So, maraming salamat po from my Facebook page. So, sabi ni Emily Bukirin, ilang buwan po kayo magpalit ng potting mix nyo? So, magandang katanungan po yan kasi minsan lang po ako mag-change ng soil sa aking mga pots. Hinahayaan ko yung aking mga succulents na magtagal sila. So, ipapakita ko sa inyo yung sample ng aking magpa 5 years na Chinese cabbage, which is hindi ko talaga sila tinatanggal sa original nila na mga pots kasi gusto ko kasing mapapansin kung ano yung hitsura nila habang tumatagal sila. Ito yung aking 5 years old na Chinese cabbage. Ayan, so sobrang ganda na po ng ating Chinese cabbage. So ipiplex ko yung pinaka-original niya, yung bagong tanim pa siya. Yan. So ganyan lang po yung hitsura niya. So ngayon ganito na po siya. Ayan. So, yan, sobrang ganda. So, doon sa katanungan mo, kabayan, Emily, so, hindi ko ugali na magpalit-palit ng ating mix. Doon sa video ko na jelly beans, paano paramihin, paano alagaan, at iba pa. So, nag-comment doon si kabayan, Succulent Frenzy. So, shout out sa iyo, Madam Succulent, ganda ng name mo. So, is it best to use cuttings or leaf propagation for the sedum jelly bean because mine, every time I use leaf propagation, it dies on me. So, nag-reply ako dyan sa comment mo, Madam Succulent Frenzy. Pili ko is mas preferred ko yung cutting propagation kaysa leaf propagation. Kasi pag leaf propagation, although successful naman ako lagi sa leaf propagation, kaso nga lang matagal po siya maglaki, matagal siya magtubo, which is compare natin doon sa cutting propagation is madali lang po talaga siyang tumubo and successful din po yung ano mo pag nag-cutting propagation ka po ng jelly bean, basta tama lang po yung ginagawa mo na hindi mo muna siya didiligan. Dito talaga ako sa cutting propagation. So, madali lang po yung tubo nila. Hanggang dito lang po muna ang ating Sunday Q&A with Kabayan Amor, mga kabayan, no? So, stay safe po kayong lahat. And advance Merry Christmas, everyone. And then, before tayo mag-goodbye, mga kabayan, sa nasabi ko na is sa dami-dami ng aking ghost plant ko. So, hindi parang ninineglect ko na sila doon sa corner kasi and then sobrang dami po nila. And then ipapakita ko lang po din sa inyo saglit yung mga pinangtapon ko dito na mga dahon ng ating ghost plant, which is nagsilakihan na po sila. So yung sinabi ko sa inyo na parang na-neglect ko na tray ng aking ghost plant. And then magaganda po ang ghost plant na ito kasi yun pong supreme, yung malalaki. So ipakita ko sa inyo maya-maya yung supreme kung anong hitsura niya kung siya ay lumalaki na talaga. So kakaiba po yan siya sa isang ghost plant na medyo maliit. So meron pa ako dito, ayan, meron ako ditong elegance blue, meron akong Fred Ives na crested siya, and then meron ako dyan black prince. Mga pinangtapon ko lang po, and mayroon ng malaki doon. Lalim po niya ng aking yunyo, marami po dyan. Natatabunan lang po siya. Ayan po. And then, mayroon pa din dito. Ayan, mayroon dyan. Kung napapansin nyo po. Ayan. Ayan po, malaki. And then, mayroon ako ditong campfire. And mayroon akong jelly bean doon. And jade. So, yan po yung mga iilan lamang po sa mga pinabayaan ko, mga kabayan. So, ito po yung supreme na jade na ghost plant natin. Yan, yung supreme na malaki po yung leaves niya. Ayan. Yan po. And then, mayroon pa po dyan. Ghost plant po yan, mga kabayan, pero supreme lang po siya. Ganito siya, yung ginawa natin kahapon na revamping my dish garden. So, ayan, ghost plant po yan siya, mga kabayan. So, ito po yung supreme na ghost plant. So, dito yung aking table, and then, sinabi ko na kanina sa intro ng ating vlog is nandito po yung puno ng aking apricot fruit. Ayan, may bunga na siya dito. So, kukuha tayo ng isa. Ayan.
Oh, wow. So, ita-try natin. So, no need to wash kasi ano naman siya, bagong pitas kumbaga. So, wow. Sobrang juicy po and sobrang tamis. So, isa lang po ito sa mga prutas namin na nandito sa aming Grand Garden. Dagatin ko kayo doon sa isa pang prutas na malapit lang din dito. Yung ating pears. So, ito naman yung puno ng pears. Nandito lang din sa area ng vlogging station ko. Yan, mapapansin nyo yung mga succulents ko dyan. Mga aloe vera ko dyan. Yung kalat ko kahapon. So, nandito yung ating pears. Ayan, marami din siyang bunga mga kabayan. Ayan. Sobrang sarap po nito and matamis po siya.